Nakaunang OTG na kay. Okay, manindog ta may igsuon. Ug atong amblihan na atong Bible sa Juan Kapitulo 3. Atong basahon ang Kapitulo 1 ay versikulo 1 paingon sa versikulo 17. Juan Kapitulo 3, page 123. John, Juan Kapitulo 3, verses 1 paingon sa 17. Page 123. Akong basahon ang verse 1. Balos mo sa verse 2. Ready na ba mga igsuon? Hallelujah. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo naginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Parisiyo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa ginharian sa Dios. Gawas kon siya mataw pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa ginharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao usab, ang gianak sa espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako magaingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. Ang paghimuros bisan asa gibuon madulong mo ang pag-uros niini apan wala ka mahitulog diin kini sa masa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga tawo pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba mahitulog niini kanina ka manuta nga magtudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan og nagmatuod kami sa among nakita. Apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Dili siya mo sa among isulti kanimo, mahitungod sa mga butang diining kalibutan na. Unsaon mo man magtuo kung sabihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pa'y nakasaka sa langit gawa sa anak, sa tao nga nanaugikan sa langit. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron sa pagsilot kundi aron sa pagluwas niini. Magampo ta, amahan nga balaan. Salamat Lord niini katnaas sa kabuntagon. Salamat Ginoo na imo kami gidasig. Ug imo kami gihiusa aron kami Ginoo Dios magapadayon diha sa among pagpangalagad kanimo. Bisan pa niining mga pulong Lord nga among gibasa, ikaw Lord magahatag kinabuhi niini, magadihog niini. Aron kini Lord amo Ginoong masabtan ug kini modasig kanamo, mahatag kanamo kaalam, kalipay ug kadasig sa pagalagad kanimo. Ikaw Lord magadihog usab sa imong alagad Ginoo kay wala koy mahimo sa akong kaugalingon Ginoo kung wala ka. Ikaw magauban kanamo karon ug among balaanon kini nga dapit nga walay mga dautan nga elemento sa makausap pa Ginoo, makadisturbo sa among nahuna ug kasing-kasing pinaagi sa hamiling dugo ni Hesus Ginoo. Ikaw magabalaan sa among nahuna ug kasing-kasing ug kining mga dapit imong balaanon Ginoo aron imong pulong may luna sa matag usa ka namo Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amo kang ipasalamatan, amo kang gidayeg Lord sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay. Nagsuon mo to nga medyo nalangan ta kay ang akong notes nabilin.
Muna ang giingon og as the Spirit leads. O hinoon ako maning di pamalandong nahibalo man ko ang nahibalo man ko kung sa ang akong gisulat pero dili lang ang tanan mahinumduman kay naman tay limitasyon migsoon. So ang Ginoo na lang maantigong pahinumdom sa mga mensahe nga nabilin to as a notebook. So gikan ko sa Bukidnon sa among licensing adtong sa 13 o doon ako'y gasa nga akong ihatag kaninyo karon. Madawat mo man ang gasa may igsoon. Hallelujah. Ini nga gasa may igsoon dili ni makita. Dili pod nato ni unsa pa mahikap kun dili mabati nato sa atong kasing-kasing. Hallelujah. So ang akong ihatag ninyo nga mensahe Lord, mensahe may igsoon. Yuluhan ako ni og gasa. Sa English pa gift. So, anihila lang tas English version may igsoon gift. So gasa lang gihapon akong ihatag ninyo, pero litra dili kanang gasa nga atong kapaliton karong umaabot nga 22 kundi mensahe nga word nga gift. Hallelujah. So kung atong tan-awon dinhi maigsoon, the central message of this verse is about the giving of the Son, of the Father Son. Mao ang atong manluluwas nga si Ginoong Hesus, and that is the greatest gift nga gihatag sa Dios para sa ato. Amo ni nga ako pong giuluhan ning mensahe og gift para dali ra mahinumduman. Actually ang word nga gift mao ni ang atong i-discuss nga ato sang kuhaon ang mga puntos gikan sa atong gibasa nga mga bersikulo mo igsuon. Kung atong tan-awon kining mao nga bersikulo mo igsuon ang iyang mga mensahe o central message ani o mga succeeding o mga preceding messages kini naghisgot kani sa kaluwasan. Kaya siya nakig-istorya ngadto kang Nicodemo, ingon siya, gawas kon ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makasulod sa ganirian sa Dios. Meaning maigsoon nga mo na ang message jud ani. O ang usa ni ana ang pag-ingon ni Ginoong Hesus nga mianhi gihigugma sa Ginoo ang kalibutan sa pag-agi nga gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Og mao na ang pinakataas o pinakadako nga mensahe ni anang maong bersikulo maigsoon. Una nga dili nato sayangon kana nga mensahe maigsoon. Agi kanahan siguroon gyud nato nga ato nagyong gituhuan sa Ginoong Hesus nga mao'y atong maluluwas. Basin og 20 ka tuig na ta pero dili pa ta siguro og luwas batag dili. Usa ka dako nga trahedya sa atong pag-alagad sa Ginoo nga wala pa ta na kasiguro. Og adto ba gyud ta sa langit? Di ba? Noon kung wala gyud ka na tawo pag-usab, sure gyud ka nga di ka kadug langit. And that is one of the greatest requirement ng madto ka sa langit. You should be born again. Kinahanglan mo born again ka. Si Nicodemo maigsoon kung imong tan-aw na wala siya nakasabot sa word nga pagpakatawo pag-usab. Mo na niingon si Nicodemo, saon man pagahitabo niya na Ginoo. Tigulang nako musud ba di ko tiyan sa kong inahan aron mataw pag-usab. So klaro kayo nga si Nicodemo wala siya maka-catch up sa spiritual meaning sa to be born again. Nakasabot siya sa physical meaning pero ang spiritual meaning wala niya masabtim igsoon. Mo na kita as a Christian we should understand the spiritual meaning. Ang may espirituhanon nga meaning sa Biblia. Kaya kung dili ta makasabot maigsoon, dili gyud ta makapangalagad sa Ginoo tarong. Mo na doon ay mga Kristohanon nga matawag na tog dugay na kayo sa Ginoo pero bata pa. Dugay na kayo sa pag-alagad pero bata pa kayo sa Ginoo.
Doon na po yung mga Kristiyanon nga bag-o pas pagmangalagad, pero tigulang na kaayo sa Ginoo. Mana nga ang bisan gani ang liong karon na wa ni namin ba ni pastor galagar. Oh, kay mga membro tigulang na kaayo sa pag-alagad pero mga bata pas Ginoo. Pagkaigo sa mga mensahe nga gahi, wala na sila ka lahutay. Tingali doon na po'y problema sa pagdil, tingali po ni pastor doon sa ni pag-present ang kamatuoran para sa akong pag-present ninyo sa kamatuoran, di ba? Nga pag-present na ko sa kamatuoran doon ay mga dili makadawat. Oh. Yan ang gihapon ang bigsoon. Pero salamat na lang ko sa Ginoo nga tudluan ko sa Ginoo maigsoon. Kung saon di ay pagpasabot ang mga katawhan sa Dios. Kay motutag sa dili, doon ay mga mature, doon sa mga immature. Dili na to i-assume ang tanan mature di sa simbahan. Mana naingon si Jesus nga feed my sheep. Ingon siya kang Pedro, if you love me, feed my sheep. Nya ingon po siya, diha po sa gihapon ng mao nga ang mga bersikulo, ingon po si Jesus, if you love me, Peter, feed my lamb. So duha ka word ay gamit, ang sheep ug ang lamb. Meaning nga duha ka klase ang Kristohanon di simbahan ay mga karnero, na po yung mga gagmay pang mga karnero, kanang lamb, kanang gatason pa nga mga karnero. Mga karnero nga nagtutoy pa sa inahan, sa ilang mga inahan. Pero doon na po yung mga karnero nga mga matured na. So ang akong pangutana, may igsoon asa man taan na. Naabata sa mga kanabang nagsusupa nga mga karnero o naabata sa mga karnero nga nagpasuso na. We have to identify ourselves, diba? Muna nga ay kinahanglan nga di ta gyud mosugot nga diha lang ta kutob sa sigilag tutoy. Kay makadungog gani tag mensahe nga medyo bugat. Murag kuan kanang doon na tayo mga negative reaction, di ba? Yan na maigsoon. Karon kay panahon man sa Pasko, maghisgot pud ta gasa. Ay namag yun ang gasa sa Pasko. Nga gani dito, nagtapok na ang taga kuan. Kada ta dito, imitang ingon kong tata nga muhunong ta kadyot. Hallelujah. Unya nakakita kong caption mo igsoon sa Facebook na kanang reels ba? Nga ang picture dito tao nga pertig yung mugtok yung kayo kay wa dito makadawat sa pinaskuhan. Nya naday gibutang sa ubos nga ikaw ba ni nga klase sa pagkatao? Wa ba kuno okay mo makadawat na isgasa na live utag yan kanang kaluluoy kayo. Na ang pangutan nato kita ba kuno to nga klase sa tao nga makadawat. Ang atong higutan karon maigsoon is about gift gasa. Muna ginaingon nga walay madawat nga gasa kun walay mohatag, di ba? Kung doon ay gasa, doon na say when there is a gift, there is always a giver. Amin mo ana. Hinumduman na to maigsoon that the greatest giver none other than the Lord Jesus Christ. He is a model of all givers. Siya ang modelo sa tanan nga maghahatag. Kita naghatag man ta, di ba? Kay gitudluan man ta sa importance of giving. Pero hinumduman na to nga wala na laing perpekto nga naghahatag maigsoon. Mao na ang Ginoo. Tungod kay ang paghatag sa Ginoo, it takes his own life. Ang paghatag niya gipakamatyan gyud niya. Dili basta-basta ang paghatag niya sa mong gasa tungod kay iya yung gipakamatyan dito sa cross. Wala ingon pa ang pulong sa Ginoo, wala pay tao nga nakahimo ni ana nga magpakamatay siya sa iyang magpakamatay siya para lamang sa iyang isig ka tawo. Inana na maigsuon. So, there is no gift without the giver. Ikaduha, we should understand that the important is not the gift, but the giver. Amen ba? Usahay ko na gasa. Dito na lang kita ka-concentrate sa gasa o ngalimot na ta sa nagahatag.
Kung makadawat ta og panalangin, for example, makadawat tag akap, makadawat ta og tupad, nalimot na ta sa tinubdan ni anak may igsoon. Kung atong konsentrasyon na lang sa kwarta, wala na ta nahinumdum sa naghatag niini. Amen. Kinahanglan makasabot ta anak may igsoon. Kaya ang giingon sa Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang mga butang nga i-add sa Ginoo maigsoon nagdepende na sa atong attitude o atong kasing-kasing sa din nakadawat ka sa mao nga panalangin. Ang Ginoo naghatag nato sa usa ka tsansa. It's a privilege, not responsibility. Giving to the church is not our responsibility, but our privilege. Kinahanglan makasabot sa taana, di ba? Nga meaning. Nga ang paghatag dili na nato katungdanan sa Ginoo. Murag among giuban ingon katungdanan gyud na nato. Meaning nga kundi ka makahatag, ug katungdanan ani mo maigsoon, if you cannot do it, di ba? Dili na nimo mahimo, musafir ka o kana bang murag disciplinary action o kana bang consequences sa imong gihimo. Mo na imong gitawag og duty. O pareha sa magtrabaho ka sa usa ka kompanya. Tungdanan mo gyud nimo, buhaton gyud nimo pero pribilehiyo gani nimo maigsoon. Ang idea niya, although daghan man siya ka idea, ang idea nga buot na mo ipasabot sa privilege kanang mitag privilege in our advantage. Diba? Giving is not for God's advantage, but giving is for our advantage. Mana ang word nga, giving is a privilege. Giving is not for the advantage of the church, for the advantage of the pastor, but it is for our own advantage. Mana ang nindot kayo, nasabtan na to na, kay sa pareha ng mga illustration nila nga, nakuno tayo yung mga membro nga, paghuman ko na og simba, nga, nagprito din ang pastor sa kanang humot mo po ng prituhon ni isda, no? Humot mo sana. Mga lisbong po nagprituhon. Ingon man ko ng membro, agoy, nangalisbo na akong tithes. So, kung dihatag na ito sa Ginoo, dili ito maghunahuna anak. Hunaon sana siya. Kaya ito naman ang gihatag sa Ginoo. So, ang word nga, ang number one nga atong gi-describe, ano may igsoon kining word nga G or giving. Diba? Ang siya giingon sa Biblia may igsoon. Tanaw na to ang mga biblical support aning mao nga biblical truth about giving. Diha sa Luke chapter 6 verse 38, give and it shall be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. Ang gingon diha, hatag og ikaw paghatagan sa usa ka good measure. Pressed down, giugog, gitantan, gidusok, pressed down, di ba, gidusok, o gitantan, giuyog, gidusok pag yun, giuyog pag yun. Running over, daghan kaing description, Migson. Kung imo tan-awon din ang blessing sa Ginoo, number 1, gidasok. Ikaduha, giuyog. Ikatulo, running over, nag-awas. Wala description sa Ginoo, Migson, kung muhatag ta. Mana nga, giving is for our advantage. Unya, ay mo lagi sila nga, dili ko na maayo sa usa ka pastor kung maghisgot siya kanunay hatag. Pero sultian ko kamo maigsoon, kana si Pastor Ukab, kung nakanha mo sa inyo sa iyang simbahan, kada wali niya naghisgot gud siya og giving. Kung siya nahitabo sa iyang simbahan karon, naguba o nilambo. Usa sa simbahan niya sa Davao, ingon tong pastor na kauban ng mga pastor, kay siya disciple man siya ni Pastor Ukab. Nag-remit ang simbahan sa Davao og 80,000 a month nga tithes. Anang 80,000 meaning 10% na siya sa ilang overall nga income.
ato pa naa sila income a month nga 800,000. Oh, nga gi remit ang Pastor Ocab. Og napod siya dako nga simbahan diri sa dapit sa El Salvador man tingali na nga pila ba to ka hektar niya nga yuta nga napalit. Inana ang produkto sa iyang ministry. Tungod kay iyang gi-value ang importance of giving. Una, giving is pour out a gift. Ano yung word nga G or give. Ang giingon sa Biblia, kung gusto kuno ta makadawat, muhatag ta. Di ba? So, muna siya ang una nga point mga igsoon. Og hinumduman nato mga igsoon nga ang paghatag dunay kalabutan sa atong kaluwasan. Muna nga kung ang Ginoo wala mo hatag, di pud ta maluwas. Walay kaluwasan nga mahitabo sa tao kung ang Ginoo wala naghatag. Unya ang paghatag ang gugma is inseparable. Motobo mo ana migsuon. Nga ang gugma ug ang paghatag duha na siya ka term nga dili pwede nimo nga i-separate. Di ba? Nag-uban duha na pare love o giving different word pero dunay pareha nga meaning. Kay ingon pa nila if you love you should give. Oh. Dili ka maka-prove sa imong gugma o dili ka mohatag. Pero kung mohatag ka, automatic na nga ang tao maingon nahigugma gini sa ako ka naghatag. Diba? Pero kung maingon lang ka nga nahigugma ti ka brad. Pero di ka mohatag, kus na nabli ay mong gugma. Diba? Pero kung naghatag ka, automatic na maingon na Ginoo. Agad ipahigugma ning akong silingan sa ako. Naghatag man siya. Bisag wala pa sa gaingon nga, I love you sa imo. Diba, maigsoon? Inana na maigsoon, kung nakigugma ta si Ginoo, dili po na to isiparar ang paghatag diha sa Ginoo. O na nga, diha sa Old Testament, sa diha nga, muanha siya sa, ang tao, musimba sa Ginoo. Sa una kay ang paghalad ug pagpangsimba maigsoon, uban man na. Dili ka makasimba sa Ginoo kung wala kay halad. Huwag ay mo paghalad, kinahanglan na po diha ang pagsimba. Paghatag nimo sa mananap, aron ihalad nimo sa Ginoo. So muna ang kamatuoran maigsoon nga ang paghalad parte na siya sa pagsimba. So order of giving. Dili ka pwede nga manghatagon sa tao pero dili ka manghatagon sa Ginoo. Og kini paghatag maigsoon daghan man gong klase nga ihatag nato. Dili lang po kay mitang hatag kwarta atong gisgutan. Hatag bugas bisan unsa pang makaon dili na. Dunay mga paghatag sa Ginoo nga dili pinaagi sa mga kwarta ang imong panahon. Nakahatag ba ka sa imong panahon diya sa Ginoo? Tingali dili ka makahatag sa kwarta kay wala man kay kwarta. Ang panahon maihatag sa Ginoo. Pareha datong Kristohanon nga nag-offering man ang kuan kanang pastor nagtik ang offering ingon siya nga mag-offering ta karon atong ihatag sa Ginoo ang unsang blessing gihatag sa Ginoo sa ato. Dunay isa nga nisulod siya sa bukag ug ing kaugalingon magihatag dito sa pulpito. Yung sa pastor wala koy kwarta ihatag akong ihatag sino ang akong kaugalingon. Nag-illustrate lang na wigsoon nga pwede di atong lawas mo ihatag sa Ginoo kung walay mga butang ato atong panahon diha sa Ginoo, panahon diha sa pag-ampo. Diba? Pahinumduman ta nga ang atong group chat maigsoon, log in ug out sa atong mga prayer. Salamat kay nadtong nahinumdum. Oh, ug nadtong wala nahinumdum, salamat lang gihapon pero pahinumdum. Okay. Dili man gud ta mag-imperfect, gud ta maka in and out diha.
Kaya naman giti panahon nga dili kalikayan. Pero sulod siya isa ka semana somehow naka-in ug out ta sa atong mga prayer. Oh. Time in ka, time out po ka mahuman nagagampo. Aba mo ka hinumdum ana migsoon sa uban no nga wala mahibaluan na diha kas atong group chat sa kabuan team. Nagsalin man gud ta og chain prayer. Ha. Nya na naman mo oras inyong gipangayo nga oras. 15 gani na ka minutos. Minimum lang na 15 pero moabot og isa ka oras ang inyong kuan okay ra gihapon, mas maayo. Oh. Gihimo na to ni tungod kay akong gituhuan nga ang pulong sa Ginoo walay gahom kun dili magapamuhat ang Ginoo. Bisan unsaon pa nako dinhi maigsoon og wali. Bisan unsaon pa nako tuwad-tuwad og wali singgita og wali diri wala ang presensya sa Ginoo walay pulos ang wali. Mo na akong gituhuan. Mo na nga akong gi-intensify ang prayer. Gihinay-hinayan nako ang pulong sa Ginoo. Kay nagsobra na ang pulong sa Ginoo nga walay gahom. Wala gihapoy pulos sa atong makinabuhi. Muna nga na-create ko prayer, sin prayer. Dayon ako mga nakita didto ang kinsa ang nag time in time out. Muna nga sa inyong panahon schedule niyo time in mo sa kuha mo sa inyong cellphone. Wala gid may cellphone na wa tay mahimo ana. Kay masin man na bisan walay load imong cellphone. Iwan lang tingali ang data, di ba? Iwan lang nimo imong data. Text nimo ang word nga time in. Automatic na mo gawas didto kung kuno sa kan time in kay na may orasan ang cellphone. Unya pag time human na po kag ampo, maingon na po kag time out. Makit-an pod ka kana sa kanag time out. Dili man ko mangayo inyo may gisuon nga ingon ko niya sa lang gyud ka minuto yang naampo ano walay kaso na sa ako. Ginoo ra man hibaluan na. Oh. Ang ako lang ba nga na lang ko'y overview mga nagampo ba kaagad ang mga gastuhanon. Mga katawan sa Ginoo inana lang akong idea. Pero kung convicted ninyo nga di na mo kinahanglan mo himo ana, na okay ra. Hindi na mo time in o mo time di na mo time in sa cellphone kay wala mo cellphone o anang para sa inyong conviction di naman kinahanglan tingali. Okay ra. Ang ako lang i-emphasize migsuon nga ang pag-alagad sa Ginoo is about relationship with God. Wa na gyud laing mahimo. Oh. Muna nga sa seminar namo gi-emphasize dito ang kanang relasyon nato sa Ginoo. Kaya ang relasyon nato sa Ginoo mo reflect na sa relasyon nato sa tuig ka tawo. Kung dautan ang atong relasyon sa Ginoo, pwede sad nahimong dautan atong relasyon sa tuig ka tawo. Kaya na may gingon nila, you cannot give something if you have nothing. Dili man kuno nato mahatag. Wala man kuno tay mahatag kun walay atoa. Saan gud nato paghatag nga wala may ato? Meaning kung walay gugma si Ginoo sa ato, dili pud ta pwede mahigugma sa uban. O may gugma si Ginoo sa ato. Nga diha sa pag-alagad sa Ginoo, kung ang imong gugma naa gyud si Ginoo, ang imong pag-alagad sa Ginoo, ana bang kinasing-kasing tinuoray dulot gyud sa imong dughan. Dili na kaingnon nga manindog ta maigsuon, manglingkod ta maigsuon, muhilak tas Ginoo maigsuon. Na ngano man automatic na nga ang espiritu sa Ginoo maoy mupus nimo. Kanang simbahan nga lead by the Holy Spirit. Dili na ingnon pas leader nga ala manglukso gid ta maigsuon ingnon pag mo nga katapulan ba ninyo nga di man mo mulukso. Ingnon pag mo nga unsa man na inyong Ginoo diha dili na kinahanglan na kana pa ma-open tingali ana, di ba? Pero na kinahanglan tingali na usahay ra pod. Kanang panahon na gyud nga dapat nimo isulti pero dili sa tanang panahon. Ingon pod ang among presidente sa Foursquare, mga pastor ayaw mo pagpangasaba sa membro.
Ayaw mo sige o mga masaba magaling mo. Ana ang gyud kinahanglan pero anang kada Domingo na lang mo pangasaba. Ayaw gyud na inyo buhata kay mahurot gyud yung membro kawa. So naka-realize pug kami giso nga di ni maayo nang sige lang pangasaba. Diba? Tuluan lang nato ang mga tao kay sila na mantigo ana. Ang hibalo sa pulong si Ginoo. Once na bulong si Ginoo, nagapanglihok ang Ginoo sa iyang pulong. Kana na mo tudlo nato. Oh, tudloan nato sa Ginoo. So mana gift kon una gyud sa Ginoo. Nga nag-ingon sa Bible diha sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Ikaduha, meaning word nga ay. Ang ay word nga ay sa a word nga give is stands about inspiration. Inspiration. So, ang pangutana number 1, who inspires you in serving the Lord? Kinsa kuno ang nakadasig nimo nga magalagad ka sa Ginoo? Nadasig ba ka kay ay si sister ako nang yung makit-an sa simbahan. Ganahan ko ni sister kay gwapa. Buutan pag yun. Malipay ko makikita ko sa iyang naong kay murag makalimot ko sa akong apelyido. Inana ba mo pagalagad sa Ginoo migsoon? You are inspired by a person or you are inspired by God? Kung kita may igsoon nga alagad sa Ginoo, we are inspired by a person. Pakaluluoy tas to pag-alagad. Kaya ingon ng Biblia, alaot tong tao nga nagsalig sa iyang isig ka tao. Alaot tong tao nga ang iyang inspiration tao rapod. Dapat ang atong inspiration mo ang Ginoo. Tingali ko nang imong kapikas gwapa kayo nya murag mamatay pug kag di siya makit-ani mo sa imong kinabuhi. Okay mo na. Basta asawa nimo ayaw lang di nimo asawa. Pero I mean may igsoon nga kinahanglan ang atong inspiration number 1 mao jud ang Ginoo. O ikaduha na lang na asawa og mga brother. Now, usama na. Number 1 ang Ginoo. Meaning sa panahon sa Domingo may igsoon. Kanang gakara-kara gyud ka kay ganahan gyud ka mo simba. Ganahan gyud ka kun Domingo na. Ina na ba tong gibati igsoon na kun Domingo na ganahan kay ta. Pero kun nigabot sa Domingo magampo ta nga Lord, mag-uwan unta. Mag-uwan unta Lord kay di ko ganahan mo simba. Na, amot na lang. Kung sabi mo sa Ginoo ninyo, ginana yung pag-ampo. So, inana migsoon. Dapat sa panahon sa Domingo, ganahan kay tas pagsimba. Ana bang, mura ba og dako kaayong kapildihan sa imong kinabuhi, hindi ka kasimba ba? Inana ang gusto sa Ginoo migsoon ng klase sa pagsimba. Kinsa ang nag-inspire nato? Number 1 ang Ginoo. Unsay giingon diha migsoon sa Ephesians chapter 5 verse 18. Do not drink with wine which leads to debauchery. Instead be filled with the Holy Spirit. Sa ato pamigsoon ang espiritu sa Ginoo mo nay angayan mo dasig nato. Pagpapuno sa Espiritu Santo. Wine speaks about sin. Di ba? Ingon diha, ayaw pahubog sa bino. Sa laing pagkasutay, ayaw pagpakasala. I-general nato. Kaya kini mo, nudnud ni mo sa kalaglagan, kinuon magpapuno ka kanunay sa Espiritu sa Dios. Unsa mang paagi miigsoon mga puno sa Espiritu sa Ginoo? Pagkampo. Wala na lain pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagdaig. Diba? Niabot pa sa panahon kinabuhi migsoon nagampo mo nga naghilak mo. Kanang maghilak na bitaw ka magampo migsoon.
Dili kay naghilak ka tungod sa problema sa imong pamilya. Kanang naghilak ka kay gitandog imong kasing-kasing sa Ginoo ba. Mao na ang ipuno ang imong kasing-kasing sa espiritu sa Ginoo. Kung wala na nahitabo maigsuon, di man dihil sa tanong panahon maghilak gyud ka pero mabati man gyud nimo presensya sa Ginoo kung naa na siya. Mabati nimo nga kana kasagara ang resulta gyud na makahilak gyud ka. Makahilak ka sa mga kaayo sa Ginoo. Makahilak ka nga ang Ginoo isang napakyas ka, ang Ginoo wala mapakyas sa imo. Mao na ang mahitabo maigsuon. So ang nag-inspire sa ato Espiritu sa Ginoo. Number 2, friends. Kinahanglan pud ta ma-inspired pud sa atong mga higala. Di ba? Kay siguro pod ka na imong higala pod Kristohanon. Mga brothers and sisters in the Lord ba? Nga pagkakita nimo sa imong brother and sister sa in the Lord, malipay ka. Anang pagkakita nimo sa imong brother and sister, mag-uulhinon ka. Kay agoy, matinglan maghapodani, naraba ko'y utang. Ito joke lang. Kada bang naay problema ka maigsuon kung makikita ka sa mong brother di ka ganahan na kay problema sa iya. Na kay problema. So kinahanglan nga malipay ka sa imong brothers and sisters. Unsa giingon diha? Ingon si Biblia maigsuon nga there is a friend who stick closer than a brother. There is a friend who stick closer than a brother. Doon ako no higala nga mas suod pa kaysa kaugalingon nimo igsuon. Ambot lang sa inyo migsuon na ba may amigo gid kay nga close ninyo kayo. Amigo. Kung wala pa manggaling mo ana migsuon, okay lang. Pero namatay mga amigo gid kayo nato. Makaduol ta bang nalagitos problema? Mura nakagwa na kay kaadtuan bitaw. Ingon niya adto ko sa akong barad. Sing natoy kwarta. Agi ko'y bugas ron oy. Medyo ko ipalit sa bugas. Baylo ko dito palit sa bugas. Kana yung mahigala cross maigsuon, di gina mo hikaw nimo. Di ba? Inana mo pod ang illustration sa Ginoo. Ingon ang Ginoo ngadto sa ang disipulo, dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon kun dili higala. Nagpasabot na nga ang Ginoo mooy sayon sa duulan. Di ba? Ang Ginoo sayon duulan kasi man atong higala. Dili siya lisod duulan. Dili para sa mga politiko nga asa ni? Sayon duulon pero lisod pangitaon. Kakawala man. Hallelujah. So inana na maigsuon. Inspiration. Kinahanglan nga inspired tas presensya sa Ginoo. Mao na ang tukmod nato pag pangalagad sa Dios ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. Mikatulo nga mo inspire nato maigsuon. Mao ang pulong sa Ginoo. Diha sa Mateo 4:4 nagaingon diha ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magawa sa baba sa Dios. So remind mga igsoon day pahinumdom sa ako. Sa atong mga pag-ampo, atong i-divide ang atong pag-ampo sa duha ka division. Number 1, first division is reading the Word of God. Ano ang second part ana mo ang pag-ampo. Di ba? Okay ba na maigsoon?
nga atong i-divide, dili na itong separate ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay usahay dili ta kabasa sa pulong sa Ginoo ba? Ug mo na ang problema sa Kristohanon karon. Amo bitaw nang gisigutan mga pastor. Ang problema kuno sa Kristohanon karon kaning social media, kaning mga cellphone o kaning mga kaning internet. Kay nausik ang panahon sa Kristohanon sa cellphone o sa internet. Di ba tinuod na may isuon? O wa na hinunta makaampo, wala na ka makabasa sa pulong sa Ginoo. Kay ang atong panahon, kung naatay free time, atong gihatag ang panahon sa cellphone. Ang uban, dili na hinon makatrabaho, di na kapanilhig, dili na makapanghugas sa plato, nakaburat sing na ilang balay, kay ang ilang mga free time, sige tanaw sa reels. Kay kana barang reels may igsoon, kung aware lang mo, addictive na siya. Tanawa ra gud. Kung mo tanaw mo reels, mahurot ang inyong oras. Na magsige man mag-iskan, sige iskan, mangita mo mga salida. Scroll, dili iskan. Sige scroll. Scroll, pingos ubos, pingos ibabaw, pingos ubos. Og nawa na atong panahon sa mga pag-ampo ug pagbasa sa pulong sa Ginoo. So, mga igsoon is a challenge. Unsa kay maayo nga atong hatagag panahon ang Ginoo kada adlaw sa pagbasa sa iyang pulong. Amen ba? Isa ray mo amen. Hallelujah. Kinahanglan may igsoon, mag-aware ta kay ngano man. Hapit na ra bang balik ang Ginoo? Basta ako basulon ko ninyo, may mga pastor man ko, pwede hug muwali man nga discourage ko. Nagira man guna siyang pangasaba. Oy. Kinahanglan pud ta mahimong responsable may igsoon kay ang progress sa church dili lang magdepende sa pastor. Sa participation pud sa matag usa nato. Kay sige lang lugar ko basa sa pulong sa Ginoo kamo sige pud mo wa pud mo ampuay. Mo basa sa pulong sa Ginoo empty pud inyo una-una. Wa ni pud mo simbahan. Ang inyong una-una tuara sa laing planeta. Muna paingon sa leader nga maigsoon manindog ta. Abay nanindog nga tuara sige rag lingkod. Basaw na tong pulong sa Ginoo. Asa ba nagbasa sa pulong sa Ginoo? Diha. Di ba? Una nga diha may kita na tong migsoon nga nahanglan. Ano na kita puno sa Ginoo nga paingon diha nga tindog po ta dayon. Uban gani do pag iniing nagtindog na daan. Hallelujah. So, mana who inspires you in serving the Lord? Holy Spirit, Word of God, brothers and sisters, ikaupat, blessings. Di ba ta, kinsa may tao din hiyo makadawat og panalangin mag-uolbe? Man tingali diha, di ba? Actually, maigsoon, ang blessing inspires us in serving the Lord. Isa pagmutuo mo sa di. Ang panalangin, usa na ang makadasig nato sa pagalagad sa Ginoo. May ubang Kristiyano nga di na ko mga lagad sa Ginoo, kuha ko'y kwarta. Hindi po na mao. I mean, ang bot na ko ipasabot nga ang blessing maigsoon gikinhanglan mo gina nato. Kay matud pa sa usa ka prosperity preacher na siya. All it takes is money. Tanan ko no nga imo pagabuhaton kinahanglan kag kwarta. Kung adto kang mambahaw, kinahanglan kag kwarta ipamasahin nimo. Kung magmotor ka, kinahanglan gasolina. Pag abot po sa semana, naitinglunon sa kurente, naitinglunon sa masani kanang kung namoy internet, kanimo sa internet, sa kalibo ang buwan. Load sa cellphone, pagkaon, tanan, kinahanglan tag kwarta. Kung wala kay kwarta maigsuon, it's a natural thing. Mag-uuljog ka.
Diba? Natural lang na siya nga tendency nga maabot gyud ka sa kaguol. Mao na nga ang blessing maka-inspire nimo pero dili na mo'y number one. Ang Ginoo mo'y number one. Kay ang blessing kundi pud ta magbantay mo ra pud na makahilayo na to sa Ginoo. Hallelujah. Oh. Ang blessing maigsuon gi-reveal na sa Ginoo sa ako. Ingon ang Ginoo sa ako sa dihang nag-pray ko. Kay ingon ko sa Ginoo, Lord, dili na ko magisgot og tithing. Kay makadaot lang na sa simbahan. Unsay ingon sa Ginoo sa ako, okay, ayaw pagisgot diha. Pero you have to suffer the consequences. O, ako appeal di ko, mahatag man ko sa akong kadapulo. Appeal ka kay wa nimo gisulti ang pulong sa Ginoo. Mo na ang gi-reveal sa Ginoo sa ako. Mo na nga mubalik ko pag sulti ninyo sa giving. Oh. Pero dili na ingon nga I hope nga dili unta pod ninyo ana man daoton ninyo pagsabot. Nga moingon na lang pod ta nga balik-balik man ang giving. Dili mo pod ingon nga kana na lang gyud sige, di ba? Pahinumdom ra man na. Di ba? Kay nakasinati man kung ano nga hasta man pod ko murag ka problema karon sa akong finances. Ay mo na di ko to ingon sa Ginoo nga appeal di ko. Oh. Kaya nga naman para sa ako maigsoon, giving is a key to blessing. Key. Dili lang ako nakadunggan na mga pastor sa kuan kanang sa amo sa Foursquare. Tanan sila. Oh. Gi-require gani mighatag sa among tithes of tithes. Kay mo na yawi sa mga panalangin. Oh. Mana nga diya sa pag-alagad sa Ginoo migsoon, kinahanglan may balota sa yawi sa pulong sa Ginoo. Oh. May balaan na nato. So kaning word nga if stands about fellowship. So, ang giingon diya sa Hebrews chapter 10 verse 25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another and all the more as you see the day approaching. Fellowship. So gikinahanglan nato migsuon ning fellowship, pagtigom-tigom. Ay matud pa diha sa atong gibasa. Kinahanglan dili nato hunongon ang panagtigom. Ani ato ganing tigom ani Domingo ra gyud ug kada gyud Miyerkules mura. Wala nilain. Pero sa sunod tuig migsuon ako nang impose ang prayer ug ang overnight prayer ug prayer and fasting. Ako na siyang impose karong January. Kaya wala na tayong mga puasa. Ang tod kita gipang high blood na lang, ipang diabetic na to, sige kaon na to sa karne o sige kaon na to sa ice cream, mga tamis, sige inom og coke. Na moingon dili ta nga adik ko ma-diabetes kay na ang Ginoo sa ako. Ayaw. Kay daghang mga pastor namatay sa diabetic, daghang mga pastor namatay sa high blood. Oh, atong hatagag panahon ang Ginoo migsuon. Di ba diha sa pagpuasa. So kinahanglan nato ang kana bang fellowship. Ang giingon sa Biblia maigsuon. Diha sa Psalms 103. Ingon diha, it is pleasant, how good and pleasant it is for brothers to live together in unity or in fellowship. So, pleasant ug maayo ang mga igsuon nga magkinabuhi sa panaghiusa ug diha sa panag-fellowship. Mo na nga
natay fellowship igsoon. Og naapod tay panaghiusa. So in fellowship ang success sa fellowship igsoon naa sa panaghiusa. Kay kung naapod tay fellowship, nya di pud ta magkahiusa, mao po nay problema. Mag-away, inay mag-fellowship, mag-away ang resulta na wala gihapon ay panag-iusa. Ang giingon sa Ecclesiastes migsuon, chapter 4 verse 9. Two are better than one because they have in good return for their work. Ang duha mas maayo kuno sa usa. Na maayo pagid ang maminyo kaysa ulit tao. Hallelujah. Ito, ang buot pasabot ani, two are better than one because they have a good return for their work. Ana bang nagtrabaho sila, silang duha gatrabaho. Trabaho ang bana, nagtrabaho po ng asawa. Duha sila, mas maayo. Diba? Kini po, naghisgot po ng fellowship, nga mas maayo nang natay kauban kasi anang mag-ino sa harata. Mayong lugar ta nga, di nang matug prayer meeting. Tala amang Ginoo din dinhira ko mag-ampo. Maayo man gihapon na, wala may dautan na mag-ampo kang ikaw ra isa. Pero maayo gyud nang mag-appeal po sa mga brothers and sisters. Okay, because of fellowship. Kaya lami man gyud nang magkauban ng mga Kristohanon, di ba? Oh, ingon diha nga ali mo dinhi kay birthday. Agoy alas 5 ang birthday kaon, alas 4 na naman. Pero ampo alas 5 sugod, abot alas 5 na, alas 4 sugod, alas 5 na mo abot. Ulit kay ampo man, pero dili gani ampo una. Ito joke lang na may igsoon na. Naman gunay kamatuoran nga nindot kaayo ang fellowship, labi nagnaikaon. Pero maigsoon ang pinakanindot nga gusto sa Ginoo kanang mag-ampo ta, mag-fellowship ta, nga magkahiusa. Hallelujah. Amen. Amen. Last but not the least, thanksgiving. Letter T. Thanksgiving. Abi man ninyo maigsoon, kapila mo nga nakadawat og mga blessing mo makapasalamat sa Ginoo. Kadamot mo kwarta, wa mo kapasalamat sa Ginoo. Dayon. Tingali ang uban nakapasalamat, yung nahurot nagkwarta gasto, ay pa nakapasalamat. Oh. Oh, kanang kinahanglan nga pagdawat nimo dana gid mismo, wa pa ka makagasto, nagpasalamat ta kadaan sa Ginoo. Oh. Kaysa anang Lord, salamat hurot na, wa na gani offering, wa na nabilin bisag offering, wa na nabilin. Oh. Hallelujah. Una migsuon nga dili na ta hatagan sa Ginoo utrog panalangin kani man ta makapasalamat. Pagtan-aw sa Ginoo, ingon pag yung yawa, Lord. Nakadawat na gito, anso nakapasalamat nimo. To nahurot ta lang ni kwarta. Ang yawa ra ba maigsoon kun imong tan-awon sa Bible, accuser na siya. Nag-akusar siya nato adlaw o gabi matud pa sa Revelation. Mo na nga tungod ka ang Ginoo, siya man hustisya man ang Ginoo. Makapugong sa panalangin. Maingon man na ang Ginoo. Maingon na Satanas nga, ito panalangin ni Lord, okay. Sinupakon mo to si imong pulong. Oh. Ang Ginoo mo nang mapinding ang blessing sa Ginoo. Hangtod nga mo surrender ka sa Ginoo mo Lord, pasaylo ako kay ina mo di ko kapasalamat nimo. Ay ha pa ma-release ang panalangin. O tungod kay nibaw daw naman kadiha sa Ginoo. Muna ang maigsoon mo na nga in everything give thanks. Matutpas 1 Thessalonians 5:18. Sa tanan nga mga panghitabo magapasalamat ka sa Ginoo kay mao ni kabubuton sa Ginoo diha kang Kristo Jesus. Muna maigsoon nga kung abot sa tong kinabuhi medyo apiki, lisod, dapat magpasalamat ni hapon ta sa Ginoo. Kay di man mahimo, di ka mabutos sa Ginoo nga magsigot tag bagulbol. Kanang mga Israelita sa una maigsoon.
Unsa man di ay ang kasuko sa Ginoo nga gipamatay sila sa Ginoo tungod sa pagsigig bagulbol. Si Moses, tingnan nila si Moses, maayo pang mubalik mo sa Ehipto. Dito sa Ehipto, daghang tubig, daghang pagkaon. Ang ilang bagulbulan, Migson, ang kalisod. Kung ato asang tan-awon karon, ang mga Kristohanon po nagbagulbol tungod gihapon sa kalisod. Maingon gihapon ang Kristohanon, Lord, mangkoy panalangin, sige lang kog hatag sa kong piring. Maghapon ko'y panalangin, Ginoo. Kung may panalangin, pasalamat sa Ginoo, dili ka magbagulbol. Kay moabot ra man ang panalangin. Gasulayan naman gud ta sa Ginoo kung asa kutob ang atong pasensya. Oh. Ang panalangin gisaad na sa Ginoo. Ang ato lang gikinahanglan nga kanang naghulat ta sa panalangin sa Ginoo, kay ang Ginoo nag-illustrate diha nga kita kunong tao dapat pareha ta sa mag-uuma. Nga kung mag-uma siya, magpaabot siya kanus-an niya maharbis ang iyang uma. Ano mag-uuma, di gusto man gina makaharbis. Pero di man gina maharbis nimo kun dili pa mahinog ang imong kuan. Panahon dato nagtanom siya og unsa ni kanang palya. Di gina ni makuhang palya sa isa ka buwan gikas pagtanom niya, di pa gina ni mapupok. Paghulat pa gina siya tulo ka buwan man tingala na. Aya pa gina makuha. Inana gihapon kita Kristohanon. Di pwede nga dili pa gani mahinog ang panalangin sa Ginoo. Ako nang kapuon. Gagmay pa, mupo-upo na ta. Maghulat sa ta kanu sa moabot ang panalangin. Sumaabot na na. Muna nga in everything give thanks. Dili ta magbagulbol kung ang atong mga anak badlungon. Ay mo ta sa Lord, ano man akong badlungon. Ginoo akong anak si badlungon magid ni. Di ta magbagulbol, pasalamatan na lang natong Ginoo. Iampo kay naay panahon sa Ginoo migsuon. Parehada tong illustration sa akong amigo sa Ipil. Nagampo siya sa iyang mga igsuon. Nagampo siya nga maluwas niya iyang mga luwas iyang mga igsuon. Pag-ampo niya isa ka tuig, gikan siyang pag-ampo na luwas ang usa niya ka igsuon. Ikaduha niya pag-ampo, duha ka tuig na luwas na pud lain niya igsuon. Ikatulo niya pag-ampo na luwas ang iyang igsuon nga tiguang na siya. Nagsakit na siya. Pag upat niyang ampo, naluwas ang igsuon pero patay na siya. Pagkamatay niya, ahya pa po naluwas ang igsuon. Ato pa maigsuon, kinahanglan di ta mag-ampo kanunay. Kay ang atong pag-ampo, dili na sa tanang panahon mo epekto diha-diha. Na mga pag-ampo nga maghulat patakanos anak tubagon sa Ginoo. Muna nga kinahanglan nga sa tanang panahon magpasalamat ta sa Ginoo. Hallelujah. So I hope nga kini nga message maigsuon magdasig ka nato diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan yun nato migson kining tulo ka butang. GIFT. Number 1, muhatag. Ikaduha, we should be inspired by God kanunay. Ikatulo, kinahanglan taog panag sandurutay. Fellowship ug ikaupat, kinahanglan ta og pasalamat. Sa mga panalangin, salamat ta sa Ginoo, labi na karon kay Disyembre, daghan kay mga panalangin, salamat kita sa Ginoo migsuon. Hangyon ako ang tanan sa pagpanindog. Hallelujah. Balaan o gamhanan nga Dios, salamat Lord ni ining taknaa sa kabuntagon sa mga mensahe nga imong gihatag kanamo na nagpasinumdum kanamo Lord nga diin karon ang season of giving. Ikaw naghatag sa imong bugtong anak as a model sa tinuod nga paghatag Lord. Kay imong paghatag nagkahulugan sa pagsakripisyo sa pagpakamatay sa imong bugtong anak aron kami maluwas Ginoo. Father God, salamat Lord nga imong silyuhan mga mensahe na among nadungog ang gift Lord. GIFT stands about giving inspiration
fellowship of thanksgiving, Ginoo. Kining mga butanga amo ning buhaton karon, Ginoo, sa among pag-alagad kanimo. Aron kami, Ginoong Dios, malipayon, malasigon, luwasnon diha sa among pag-alagad. Salamat, Lord, ug mag-auban ka namo, ug among pasalamatan ko ikaw, Ginoo, tungod sa imong kaayo sa among kinabuhi. Amo kang ipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Akong ihatang ni Badbado ang pagtapos sa atong buhaton diha sa mga pag-ampo.